Sakop lang ng suspensyon ang service disconnection ng mga electricity bill na na-issue simula May 1 hanggang July 31. Ito ang nilinaw ng Energy Regulatory Commission o ERC sa direktibang inilabas nila para sa mga distribution utilities sa buong bansa, kung saan pansamantalang ipinatitigil ang pamumutol ng kuryente sa mga consumer at pinapayagan ang pagbabayad ng installment sa electric bill. Iiral ito mula Mayo hanggang Hunyo ngayong taon. Ngunit para sa mga hindi pa nakabayad noong Abril, ipinaliwanag ni Attorney Maria Corazon Guines, Legal Service Director ng ERC, maaari pa rin silang maputulan ng kuryente. So ang mangyayari yan, April 2 to May 2. So yun yung billing period mo which will be issued on May 2. So covered yon. Pero kung kunwari na-issue na yung bill mo, okay, ng April 30 and earlier, hindi yun kasali doon sa suspended na disconnection. Kapag na-issue ang bill simula May 1 hanggang July 31, maaaring gawing installment o utay-utayin ang pagbabayad sa loob ng 3 buwan. Halimbawa, kung 900 pesos ang bill mo na na-issue ng May 1, hahatiin ito para sa 3 buwang pagbabayad. Ibig sabihin, maaari kang magbayad lamang ng 300 pesos sa due date ng bill sa buwan ng May, June at July hanggang sa mabuo ang 900 pesos. Kaya sa buwan ng Hunyo, kung 1,200 pesos ang aktual na bill para sa konsumo, idadagdag dito ang 300 pesos na ikalawang installment sa May bill. Kung susumahin, 1,500 pesos ang dapat bayaran sa electric bill na may issue sa June, maliban na lang kung mag-a-apply ulit ng installment para sa naturang buwan. Binigyan diin ni Attorney Guines na otomatiko ang installment sa mga kumukonsumo ng 200 kWh o mas mababa pa. Ibig sabihin nito ay hindi na kailangan mag-apply para rito, kundi maaari lang magbayad ng 1/3 o ikatlong bahagi ng bill at otomatiko na itong magiging 3 months installment. Ngunit para sa mga kumukonsumo ng mahigit 200 kWh, ang mga ito anya ang kailangang mag-apply ng installment option sa pagbabayad ng electric bill. Kailangan pumunta doon sa kanilang distribution utility para humingi sila ng installment option. Pero doon sa mga 200 and below, magiging automatic yan. Wala silang kailangan gawin. Kasi nasa Magna Carta din, Magna Carta for residential electricity consumers, and it's effective. Maski wala kaming moratorium, they can go to their distribution utilities and apply for installment payment. Kung papayag yung distribution utility, okay lang. Kung hindi naman kayang magbayad ang consumer sa mga bill na na-issue sa mga naturang buwan, ay hindi pa rin maaaring putulan ng mga ito ng kuryente. Ito ay kahit mas mababa o higit sa 200 kWh ang kanilang konsumo. Theoretically, pag sinabi natin na ang bill date mo May 2, maski 1,000 kWh pa yan, maski 5,000 pa yung bill na yan, for May, June, July, pag hindi mo nabayaran, hindi ka mapuputulan. Pero pagdating mo ng Agosto, di syempre nagpatong-patong na yung mga bill mo na yan. Kailangang bayaran mo na yan kasi pag hindi mo bayaran, mag-i-issue na yan, mag-i-issue na yung distribution utility mo ng notice of disconnection. Pag hindi mo na bayaran dun sa due date, baka maputulan ka. Dagdag pa ng ERC, hindi muna makatatanggap ng disconnection notice sa mga consumer para sa mga hindi nabayarang bill na na-issue simula May hanggang July. Ngunit kapag dumating ang Agosto at hindi pa rin nababayaran ng kanilang electric bills, ay maaari nang magpatupad ng service disconnection. Maliban na lang kung nasa ilalim ang mga ito ng installment scheme kung saan maaaring bayaran ng iba pang bahagi ng bill sa mga susunod na buwan. Nagbabala rin ng ERC na kung hindi magbabayad ang mga consumer sa mga naturang buwan ay maaaring maipon ang kanilang babayarin. Bunsod nito, hinimok ang mga consumer na magbayad ng electric bill batay sa orihinal na due date nito, lalo na sa mga may kakayahang magbayad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.